Sa video nito itatalakayin natin ang pinakamurang mga brand new na motor na mabibili mo sa Pilipinas ngayon. Kahit na tumataas na ang bilihin ay marami pa rin palang bagsak presyo na motor na maaaring bilhin ng mga taong gustong mapabilis ang kanilang biyahe sa araw-araw. Ang top 10 na mga commuter bike na ito ang mas magandang bilhin kesa mamasahe sa pang-araw-araw dahil siguradong makakatipid ka rin. Yan ang alamin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigyan po mo subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lang sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Yamaha MIUI 125. Ang Yamaha MIUI 125 ay isang mapagkakatiwalaan at fuel-efficient na scooter na pinapagana ng 125cc air-cooled 4-stroke single-cylinder engine. Nagtatampok ito ng electric at kickstarter wet sump lubricant system, dry centrifugal clutch, fuel injection, transistor-controlled ignition at P-belt automatic transmission. Ang Yamaha MIUI 125 ay mayroon ding analog display instrument panel at YTZ4V na baterya at 12 volts na capacity na ilaw para sa magandang visibility sa gabi. Ang modelong ito ay nakagagawa ng maximum output na 9.3 horsepower at 8,000 revolution per minute at maximum torque na 9.6 Nm sa kada 5,500 RPM. Naka-air-cooled pa ang cooling system pero injected na ang fuel supply system nito. Gumagamit din itong motorsiklo ng telescopic fork front suspension at unit swing arm rear suspension. Dalawang makakapit na gulong na may sukat na 14-inch at preno na disc sa front at drum brake naman sa likuran. Gumagawa ito ng bilis na umaabot ng 105 km/h at fuel consumption na 45 km per liter. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 4.2 liters at tumitimbang ng 92 kg. May haba ito na 1,870mm at ground clearance size na 135mm. Sa estimated price, mula sa 75,900 pesos hanggang sa 80,400 ay makakabili ka na. Alright. Suzuki Skydrive. Ang Suzuki Skydrive Sport ay isang feature pack na scooter na may 113 cubic centimeter na displacement, 4-stroke single-cylinder engine na gumagawa ng 8.9 horsepower sa 8,000 RPM at 8.2 Nm ng torque naman sa kada 6,000 RPM. Meron itong CVT type transmission at maaaring umabot sa pinakamataas na bilis na 95 to 100 km/h. Tinitiyak ng telescopic fork na suspensions nito sa harap at swing arm sa likurang suspension ang isang maayos na biyahe at komportable pa, habang ang mga disc brake sa harap at ang drum brake naman sa likuran ay nagbibigay ng kumpiyansa sa lakas ng paghinto lalo na sa mga biglaan. Ang Suzuki Skydrive ang isa sa pinakaabot kayang motor ng Japanese brand na mayroong mga gamit na mapapakinabangan gaya ng electric at kickstarting system, mga gulong na may sukat na 14-inch na magbibigay ng mataas na ground clearance size na 150mm. Ang ilaw nito sa harap ay naka-halogen type at bulb naman sa likuran. Meron itong hook para sabitan ng mga gamit at isang analog instrument meter panel. Gumagamit din itong motor ng mga security features gaya ng shutter lock sa ignition at pass switch. Tumitimbang ng 93 kg at may seating height na 740mm. Nagkakalaga ito sa estimated price na 72,900 pesos lamang. TBS DAS. Isang magara at abot kayang scooter na pinapagana ng 109.6 cubic centimeter displacement na may 4-stroke, air-cooled na makina na naghatid ng maximum power na 8.5 horsepower at 7,500 RPM at maximum torque na 8.7 Nm sa kada 5,500 RPM. May kasama itong disc brake sa harap at drum brake naman sa likuran para epektibo ang pagpipreno lalo na sa mga emergency braking. At available din ang TBS DAS sa tatlong kulay, ang gray red, pink at white red. Ang motor na ito ay hindi lang masasabing affordable, ito rin kasi ay pinakamatipid na commuter bike na mabibili mo sa Pilipinas ngayon. Dahil ang 5.3 liter na fuel tank capacity nito ay kayang ubusin sa loob ng 292 kilometro na layo. Ibig sabihin kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 55 kilometro.
Bukod pa riyan, ng scooter ay gumagamit din ng magagandang parts gaya ng LED headlight, LED taillight para sa magandang visibility. Meron na rin itong USB port charging para sa pagcha-charge ng gadget na may kasamang matitibay na chassis and suspensions, malalagkit na gulong na may sukat na 14-inch tubeless pa. Itong TVS DAS ay may ground clearance size na 115mm at haba na 1,875mm. Tumitimbang itong motor ng 96 kg at nagkakahalaga lamang sa estimated price na 59,990 pesos. NWOW WSP, isang malakas na electric scooter na may 1,500 watts na motor. Ang eco-friendly na biyaheng ito ay nagbibigay ng komportable at malayo-layo ring paglalakbay na para sa mga taong nakatira sa syudad. Sa isang full charge ay 3 beses mo nang maiikot ang buong kamay nilaan gamit ito. Dahil kaya nitong tumakbo sa layo ng 80 to 110 km bago pa malobat ang baterya. Itong NWOW WSP ay may top speed na 55 km per hour at gumagamit ng automatic variable speed gearbox para umandar. May sukat ito na 1,940mm na haba at taas na 1,170mm. Tumitimbang itong electric scooter ng 180 kg at kayang sakyan ng 2 tao. Nakakuha rin itong bike ng modernong gamit gaya ng LED headlight, digital instrument console na may makikitang speedometer at odometer. Nilagyan ng front telescopic fork suspension at swing arm at 2 makakapit na gulong na may kasamang disc at drum brake. Kaya nitong mag full charge sa loob ng 6 to 8 hours na pagcha-charge at kayang humawak ng hanggang sa 150 kg na timbang. Nilagyan din itong e-bike ng isang charging port, isang handy hook para sa iyong mga gamit at isang maluwag na storage compartment sa pinakamataas na bilis na 55 km per hour. Ang NWOW WSP ay perpekto para sa pag-iikot sa loob ng syudad. Mabibili mo ito sa halagang 43,800 pesos lamang, alright? Honda Dio. Ipinagmamalaki ng all-new Honda Dio ang magandang itsura at disenyo nito, maging ang iba pang functional na features. Itong motor ay may stylish design at may 3 klaseng kulay na pagpipilian, gaya ng Candy Jazzy Blue, Sport Red at Vibrant Orange. Nilagyan din ito ng LED headlight at isang position light. Isa sa aim ng motorsiklong ito ang i-cater ang mga taong nagbabalak magmotor kaysa mamasahe sa pang-araw-araw. Isang budget-friendly na scooter mula sa Honda na nagbibigay din ng tsansa sa mga taong nangangarap magka-scooter na mula sa kilalang brand sa abot-kayang presyo. Pero sulit naman sa mga nilalaman. May katipiran sa gasolina at may kalidad na maaasahan. Pinapagana ito ng 109 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke single overhead cam at naka air-cooled type na cooling system. Hindi gaya ng ibang scooter ni Honda, ang commuter bike na ito pagdating sa kanyang fuel system, ito ay naka-carburetor pa pero hindi yan naging hadlang para mas maging matipid pa lalo ang konsumo nito sa gasolina. Dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 60 km na takbo. Ganyang katipid ang isang ito kaya talagang tinatangkilik din ng marami sa atin. May 5.3 liter na fuel tank capacity at naka CVT type na transmission with variable gearbox na kaya mag-produce na maximum output na 7.89 horsepower at 8.91 Nm ng torque. May estimated na bilis ang motor na nagagawa na umaabot ng 78 to 80 km per hour. Kung di ka naman maselan at naghanap ka lang ng isang service na magagamit sa araw-araw, isa na rin sa may i-offer sa iyo ng Honda itong Dio 110. Nagbibigay din ng komportableng pagsakay dahil sa makapal na foam ng seats at mga reliable suspensions na ginamit dito, kaya ng front telescopic fork at swing arm single-sided shock absorber sa rear suspension. Kasama na rin itong other seat compartment storage na pwedeng paglagyan ng ibang mga gamit. Ang ilaw nito kahit papano ay maliwanag na rin sa gabi, naka halogen type na headlamp at naka bulb type naman ang iba. May seating height na 76.5 cm, eksakto lang din sa typical height natin, tumitimbang ng 104 kg at may estimated price na 62,400 pesos. Skygo Prince, traditional ngunit may kakayahan. Ang Skygo Prince 150 ay inaalok ng brand para sa entry ng commuter segment sa presyong 43,000 pesos lamang.
Ang mala old school na bike na ito ay nilagyan ng rectangular halogen type na headlamp na may turn signal indicator, chrome front fender at circular side mirror. Pati na rin ang hugis parisukat na tail light nito na nagbibigay dito ng maayos na visibility lalo na sa gabi at upang mas makita ng maigi ang kalsada. Kasama ang grab rail sa likod at exhaust pipe para mas maipakita ang klasikong estilo nito. Bilang isa sa pinaka cost effective na motorsiklo ng Skygo, ang Prince 150 ay nagbibigay din ng pag-asa sa marami na makabili ng isang practical na klase ng motor na pwedeng magamit, hindi lang pang daily, pang deliver, cargo at pampasahero. Ito rin ay maasahan sa kahit ano pang bagay. Dito sa harap, makikita ang handlebar na naka-naked at sa likuran ay ang isang instrument console panel gauge na naka-analog type na nagpapakita ng speedometer, odometer para sa ilang impormasyong kinakailangan natin habang tayo ay nakasakay dito at umaandar. Ang maaasahang motorbike na ito ay nilagyan din ng setup ng mga suspensions na kasama ang isang pares ng hydraulic front telescopic fork at isang pares ng hydraulic rear coil spring para sa maayos na pagpapaandar habang dumadaan sa malulubak na klase ng kalsada at komportableng pakiramdam habang nakasakay. Para naman sa braking system, meron itong motorsiklo na front and rear drum brakes type na klase na nagbibigay na rin ng kaligtasan para sa mga emergency braking. Available din ang electric starter sa modelong ito at kick starting bilang opsyon sa pagpapagana. At ang nagpapatakbo dito sa motorsiklo ay ang isang 124 cubic centimeter single cylinder 4-stroke air-cooled na cooling system at gasoline engine na nagbibigay ng maximum output na 11 horsepower at 9 Nm ng torque. Ang powertrain nito ay isinasama sa isang 5-speed manual gearbox at tumatakbo sa bilis na 100 km/h. Meron itong malawak na fuel tank capacity na 10.1 liters at kayang ubusin sa loob ng 400 km. Makatumbas ng 41 km/liter. Bukod pa dyan, ang mga gulong din ito ay may sukat na 17-inch sa magkabilaan at may ground clearance size na 16 cm. May seating height ito na 77.5 cm at nagkakahalaga itong Skygo frame sa bansa ng 43,000 pesos lamang. Alright. TBS XL100. Sa kahangang milyahe nito at mababang gastos sa pagpapatakbo, ang TBS XL100 ay talagang isang practical na commuter na motorsiklo na mabibili mo sa Pilipinas ngayon sa abot kayang presyo. Ay naghahatid ng pangkalahatang gamit sa araw-araw na klase ng isang transportasyon na may dalawang gulong, isang malapad na front footboard at madaling sakyan ng kahit na sinong mga nagnanais mapababae man o lalaki at may edad na mga kababaihan. Nagmula sa isang Indian manufacturer at kinikilala bilang isa sa pinakamurang paketeng motor dito sa bansa. Ang bike na ito ay ginawang available gamit ang isang standard na variant na nagre-retail sa halagang 31,900 pesos lang. Meron itong mga pangunahing features kaya ng halogen headlamp at tail lamp na naka-analog gauge naman ang instrument meter panel gauge nito. Para sa mga impormasyong makikita natin sa pagpapaandar nito, nilagyan din ito ng split type na klase ng upuan na medyo malapad at nagbibigay ng komportableng pagsakay para sa rider at sa back ride nito. Bilang bahagi ng pagiging practical nitong XL100, binibigyan daan ka nitong mas palakihin ang space o alisin ng upuan sa likuran upang ma-maximize ang kapasidad kapag may mga ikakarga ka dito, lalo na kung mga cargo, ilang gamit o bagahe. At ang disenyo nito ay nilagyan din ng kaunting graphics design sa external na nagbibigay dito sa motor ng kaunting buhay. Pagdating sa makina nito, itong commuter bike ay pinapagana ng isang 100 cubic centimeter displacement capacity na naka-air-cooled type na cooling system at may 4-stroke single overhead cam engine na nagpapalabas naman ng maximum output na 4.3 horsepower at maximum torque na 7 Nm. Ang makina nito ay ipinares sa isang CVT type transmission na kinokonekta ng isang belt. Meron itong sapat na bilis na umaabot ng 58 to 60 km/h. Hindi na rin masama kung ito ay gagamitin mo lamang din naman
sa pang daily commuting o panghakutan. Meron nitong fuel tank capacity na 1.3 liter at kumukonsumo ng 60 km per liter. Makukuha mo rin ang mga pangunahing kaligtasan sa mga biglaang pagpipreno gamit ang mga braking system nito na may 80mm drum brake type na braking system sa harap at isang 110mm drum brake naman sa likuran para sa sapat ng lakas ng pagpipreno upang hindi ka mabangga o bumangga sa kung saan-saan. Meron itong kabuuang sukat ng mga gulong na 16 na pulgada at may ground clearance itong motor na 15.5 cm. At ang seating height nito ay nasa 77 cm. Sa kabuuang presyo, ito ay nagkakahalaga ng 31,900 pesos ngayon. Ang Yamaha YTX. Simulan ang iyong negosyo gamit ang Yamaha YTX 125. Hindi na lamang ito nare-rate bilang isa sa pinakaabot kayang motorsiklo sa lokal na merkado sa Pilipinas, kundi pati sa pagiging maaasahang motor sa pang-araw-araw, hanap buhay at marami pa. Dito sa bansa, ang Yamaha YTX 125 ay available lamang sa isang variant sa abot kayang presyo na 57,000 pesos. Kasama sa mga pagpipilian na klase ng mga kulay nito ay ang asul, pula at itim na color variant. Ang motorsiklong ito ay nagdadala din ng pangunahing sangkap at gamit sa pagsakay, kabilang ang isang halogen type na headlamp, pati mga ilaw sa likuran at mga turn signal light indicator, at analog gauge meter panel para sa ilang impormasyon na kinakailangan natin para malaman ang bilis, milyahe at konsumo nito. Kasama rin ang makapal na upuan nito na kayang sakyan ng hanggang sa 2 tao na may kasama na ring rear grab bar na pwedeng hawakan o di naman kaya pagtalian ng mga gamit na ikakarga mo dito. Nilagyan din itong motor ng matitibay na klase ng suspension subok sa Japanese brand na kahit ganong kalaki na bigat ang ikakarga ay kakayanin sa pamamagitan ng ikinabit na front telescopic fork suspension at double coil spring sa likurang suspensions. Para naman sa malakasang kargada at hatawan, ang nagpapagana naman sa motor na ito ay ang isang 125cc engine nito na naka single cylinder, 4-stroke 2 valves single overhead camshaft at may air-cooled type na cooling system na gumagawa ng 8 horsepower sa kada 7,000 RPM at 10.2 Nm sa kada 4,500 revolution per minute. Ang wheel na ito ay pinares sa isang pare-parehong mesh na may 4-speed manual transmission type na nagbibigay dito ng bilis na humigit kumulang sa 100 km per hour. May malaking fuel tank capacity din itong motor na umabot ng 7.6 liters na full tank at kayang kumonsumo ng hanggang sa 45 to 50 km per liter. Kadalasan dito sa bansa, ginagawa itong pampasahero at kinakabitan ng sidecar para sa additional na cargo nito at upang mas lubos na mapakinabangan. Meron itong mga gulong na may sukat na 17 pulgada sa magkabilaan at nilagyan din ng malakas na braking system para sa kaligtasan na parehong naka-drum brake type sa harap at likod. At para naman sa iba pang mga safety features, nilagyan din itong motor ng isang pass switch at mga side reflectors pang karagdagang visibility. May kabuuang sukat pagdating sa kanyang seating na 80 cm at ground clearance size na 17 cm. Tumitimbang ito ng hanggang sa 114 kg at nagkakaalaga ang kasalukuyang presyo nito dito sa bansa ng 57,900 pesos lamang. SYM Bonus 110. Madaling sakyan, paganahin at praktikal na klase. Ang SYM Bonus 110 ay isang mahusay na kapartner para sa mga nagmamaneho sa loob ng lungsod, gamit ng ilang mga commuter na gustong makatipid sa pang-araw-araw na biyahe. Sa kabuuang presyo nito na 47,800 lang, ang commuter bike na ito ay mukhang simple pero may sport graphic design. Sa mga gilid ng body, fender at ilang garnish, halogen ng headlamp at adjustable pa. Meron din itong kasamang indicator light sa harap. At sa likod naman ang naka-bulb na tail lamp nito na kahit papano ay bibigyan ka na rin ng mas maayos na visibility at liwanag sa madidilim na kondisyon.
Ang bonus 110 ay may kasamang analog instrument meter panel gauge na nagpapakita ng speedometer, odometer at fuel gauge para sa mga impormasyon habang umaandar ito. Ang pagsakay sa motor ay sa pamamagitan ng upright position habang nakasampa dito, upang nang sa ganun ay magkasya pa ang isa pang pasahero na may komportabling seats sa isang tuwid na upuan nito, habang nakahawak ang driver sa mga handle na may kasamang opsyon o control ng mga switch sa pagpapaandar, pati na rin ang pass switch para sa kaligtasan. Kasama ang mga brake na nakadisc sa front at rear drum brake naman na type na klase ng mga braking system nito, na binalutan ng isang pares na 17-inch na gulong nito sa harap at likod, habang sinusuportahan ng bounce nito kung may dadaan sa mga humps o malulubak sa pamamagitan ng pagkakaroon nito ng mga suspensions gaya ng naka-telescopic fork sa front at isang solong swing arm na may shock absorber para sa rear suspensions nito. At ang nagpapagana sa motor na ito ang naka Euro 3 compliance na makina nito na may 110 cubic centimeter displacement na engine, na naka single cylinder 4-stroke, air-cooled na cooling system at naka gasoline type. Ang powertrain na ito ay isinama sa isang 4-speed manual gearbox at tumatakbo sa bilis na 80 to 85 km per hour. Meron itong sapat na laki ng fuel tank na may 3.8 liters para sa pang-araw-araw na gamit na kumukonsumo ng 45 km per liter. Ang seating height nitong motor ay nasa 77 cm at may ground clearance ito na 16 cm. Meron itong kabuuang bigat na 98 kg at nagkakahalaga ngayon sa Philippine market ng 52,800 pesos lamang. Ay ang Skygo Hero 125. Sa pagkakaroon nito ng agresibong itsura, may mga graphics design na nakakaagaw ng atensyon at may kakayahang makina sa loob ng kalsada. Ito ay dinadala ng isang two-wheeler bike na tinatawag na Skygo Hero 125. Ang Skygo Hero ay ang entry ng commuter bike ng brand na perpekto para sa pang-araw-araw na pagsakay o kahit para sa iba pang mga layunin gaya ng pagnenegosyo o partner sa bawat biyahe. Nilabas ng brand ang kanilang underbone na may pagka-dual sport na motorsiklo na klase na gaya nito, sa kabuang presyo lang na 50,000 pesos. Ang China-made bike na ito ay may hexagonal headlamp, well-curved na upuan at isang informative instrument cluster na nagpapakita ng speedometer, odometer at fuel gauge. Kasama sa iba pang mga kapansin-pansin na makikita sa motor na ito ay ang hydraulic telescopic fork sa suspension sa harap. Habang ang likuran naman ay may mga hydraulic coil spring, shock absorber para sa maayos na pagpapanatili ng komportableng pagsakay, lalo na kapag maidadaan mo ito sa baku-bakong kalsada. Meron itong mahabang front fender na umaharang upang hindi tumalsik direkta sa engine o sa rider ang anumang putik. Para sa safety measure, ang Skygo Hero ay sinamahan ng isang front disc brake at isang drum brake type sa likuran na mapapakinabangan lalo na sa emergency braking. Pinamitan din ito ng parehong malalagkit na klase ng gulong na may kabuuang sukat na 17-inch. Available din ng pass switch dito at low fuel indicator para sa ilan pang bagay. Mapapagana ang motor sa pamamagitan ng kick starting at push start system. At ang nagpapagana dito ay ang makina nito na 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke air-cooled na cooling system at nakakonekta sa isang semi-automatic transmission type na naka 4-speed at gumagawa ng maximum output na 8 horsepower sa kada 7,500 rpm at maximum torque na 8.5 Nm sa kada 5,000 rpm. Ang bilis nito ay umabot ng 100 km per hour at matipid na rin kumonsumo ng fuel at kayang kumarga ng fuel tank nito ng hanggang sa 3.7 liters at kumukonsumo ng 40 km per liter. Para naman sa dimension, ang commuter bike na ito ay may ground clearance size na 15 cm, habang ang seating height nito ay nasa 77 cm. Ang kabuuang bigat nito ay nasa 100 kg at kayang upuan ng hanggang sa 5'2" ang height.
Nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng hanggang sa 50,000 pesos dito sa bansa. TVS Rox 125. Ang nakababatang estilo at agresibong disenyo nito na sinamahan ng isang pino at malakas na makina na naghahatid ng masaganang dynamic sa bawat hataw at arangkada ay ginagawa ng TVS Rox 125 na isang kapaki-pakinabang na klase ng commuter bikes, sulit na bilhin para magamit sa pang-araw-araw na sinamahan ng pagka-practical na klase. Dito sa Pilipinas, ang two-wheeler bike na ito ay ginawang available sa isang standard na variant lamang na nagre-retail sa halagang 59,900 pesos. Kasama sa mga karaniwang features ng commuter bike na ito ay ang mga paunahing gamit gaya ng halogen headlamp at tail lamp na kinakailangan natin sa madidilim na visibility. At ang isang analog gauge na nagbibigay ng readout habang nakasakay ka sa isang simpleng motorsiklo na may underbonus segment. Ang TVS Rox ay ang isa sa mga paunahing modelo mula sa Indian Aviation na may sulit at affordable price tag. Meron itong matitibay na suspensions at chassis na kinakailangan ng isang motorsiklo para mas maging balanse at maayos ang pagmamaneho lalo na sa malulubak na kondisyon. Ginamitan ng telescopic fork suspension sa harap at monotube shock absorber with coil spring na may sub-tank na kasama naman sa rear suspension nito. Mayroon din itong disc brake sa harap at drum brake naman sa likuran gulong para sa maximum at matibay na kapit sa oras na panahon ng mga momentum ng pagpipreno. Kasama ang dalawang gulong na may kabuuang sukat na 17 pulgada. Makina nitong motor ay gumagana sa pamamagitan ng 125cc displacement capacity nito na may kasamang 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at compression ratio na 9.3:1. Nakadikit ito sa isang semi-automatic type transmission na nagbibigay ng maximum output dito ng 9.8 horsepower at 9.8 Nm of torque. Ang nagagawang bilis nitong motorsiklo ay umaabot ng 105 km/h at may katipiran din sa fuel dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro at may fuel tank capacity na 4 liters. Meron itong ground clearance size na 15 cm at nagkakahalaga sa bansa ng 59,900 pesos.